paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Taka, o karon. Ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Magasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabip sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tamis usab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat sa atong kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimat nga nagsupsup sa kahuyang sa kinabag-an, alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab og mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka! Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan, bagang duot nga katauhan. Kay kung walay musod di sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. Way magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mula ba nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programa, tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma, kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyutaman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa, tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mayong udto kaninyong tanan, may udto, welcome sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Daghan na putag mga butang isgutanan karon dira sa atong tulumanon, bosa plastar mo. Pakiguban ka na mo, gikan nining orasa hantod na sa 1:30. Tulumanon mo hisgot sa mga butang katalingbanon nga dunay dakong kalambigitan na kinabag ang katawhan. Ikaw ako kitang tanan. Plastar mo, plastar, pakikuban ka na mo diri sa atong tulumanon karong udtuha. Second edition ni sa atong programa. Ang unang edisyon ani, first edition sa buntag, alas 6 ngadto sa alas 8. Kining atong second edition alas 12 ngadto sa alauna. 1:30. Duha ka ugna gyapon ning atong tulumanon. Gibahin ka po nato is duha ka ugna. Ang unang hugna oras kana nga ang maong oras no, ato nang gitituluhan og padayon sa pag-uswag Bukidnon. Sulod sa tunga, katunga ni anang atong hugna sa udto. Duha ka hugna man. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mga balita nga atong i-update gikan sa Kapitolyo Provincial. Pinagiusab sa pagpadagan ni Governor Onel Roque
sa atong probinsya isip siya maoy kasamtangang gobernador nato karon. Og ang update usab nato sa mga kalihukan, programa, proyekto ug mga balodnon nga nausab diha sa 4th District. Pinagiusab sa atong representante dito sa Kongreso, Honorable Congresswoman Laarne Roque. Muna siyang naa sa atong first round sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. O niya sa atong second round, mga balita, isyo, komentaryo nga ato ng hisgutan dayon diha ang mga balita, isyo, komentaryo sa atong pagpanaguban. O kini gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio, lahos sa mga istasyon or sa istasyon o sa raman ka istasyon ang nag-connect sa atong programa sa udto. Lahos diha sa Radio Mano-Mano 99.3 sa dial sa inyong mga radyo. Og mauna ang atong second round. Sa ngalan sa kinatabukang pwersa sa Radio Mano-Mano, atong acknowledge pinanguluhan sa tag-iya mismo, kani board member sa atong provinces Bukidnon, Mano-Mano numero 1 Pare Rene Centillas, uban usab sa kasamtangan pag-abag isip program director kasamtangang kugihan nga city councilor sa atong syudad sa Valencia, Mano-Mano numero 13 Lando Centillas. Mga kauban po nato sa technical department, uban kanila ni Mano-Mano G-Boy Corselia Centillas, Mano-Mano G.R. Bustamante, o si Mano-Mano Gito Hilig, Giovanni Hilig. O dito sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Binamin Pitugo. Mo'y atong kauban dito sa transmitter. Kini si Mano-Mano Gis Vicente at your service, wherever you are. Dapiton ka muna mo, gikan nining orasa, hangtod na sa pagkahuman. Dinis atong pagpanaguban sa second edition sa Tulumanon Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. Okay ning atong second round po di ay gidalit kaninyo ubo sa mga tinguha ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Federsen nga nakabase dito sa Amerika. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. Haka! Live di ay usab ning atong tulumanon sa atong mga Facebook pages. Usa ka page ra ang nagdagan nato karon, no? Ang Paka page, Jess Vicente Paka page 1 and vlogs. Mora nagdagan nato karon ang atong Paka page 1. Ang Paka page 2 nato, madunggan gihapon ninyo og mabati, madunggan makita gihapon ninyo kining atong programa dito sa Paka page 2. Nani gapon backup gapon ang atong Paka page 2. Og live usab kita sa Jess Vicente nga account og sa Abdul Salam nga account. Samtang sa atong YouTube channel na to, live buta dito ang Paka page channel. Anita sa atong first round sa Tulumanon Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna, morning edition o morning naman. Second edition. Dini sa atong Tulumanon. Padayon sa Pag-Uswag Bukidnon. Padayon sa Pag-Uswag Bukidnon.
Lagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulumanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. Oron, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Prinsipyo sa publiko ug paruganan sa katawhan. Niyata sa atong first round sa Tulumanon Paka, ang padayon sa pag-uswag Bukidnon. Uy, dunay usa ka security guard nakita na pong patay, oh. Ano, sige ka kamatay karon ang mga security guard ba? Sa Bukidnon, duha na kabaok security guard nga atong gika-report diri sa atong programa nga natigbak. Ang kamatayon kanang wa makamata. Katong sa Malay-Balay, diha sa may depo sa DPWH Kasisang, nakita na lang sa mupuli nga gwardiya nga wa na kinabuhi. O gituhuan sakit kasing-kasing ang hinungdan. Unya katupong sa Maramag, sa Budiga nga iyang gi gwardiyahan sa may guardhouse. Sa gawas na rin, no, sa guardhouse, nakita sa morelibo unta nga kauban niya, kay morelibo na, nakita nga nagbuyod na lang sa gawas nga bahin sa guardhouse. Wa na kinabuhi. Unya sa pakisusi nga gihimo sa suko sa PNP, katong sa Malay-Balay o kini sa Maramag, walay foul play nga nakita nila. Wala may mga samad, o mga bunog, o gituan to sa Maramag kasing-kasing gyapon namatyan. Naapoy laing security guard nga na ato sa singit ha, sa dipata sa mga balita sa Kapitolyo. Doon na po laing security guard nga napalgan. Pero do ako anday ni, gipusil din ni. Gipusil sa kanal na Hagbong. Kanal da Ples Karsada. Kuan siya dili na siya sakit. Pusil ni. Doon ay tao nga ni kuan niya ni Bira. Looy pa ni gwardiya ha. John G. Aklo Kahayag, residente sa Panaon, Misamis Occidental. Dito rin sa Misamis Occidental na itabo. Ang bata, o sa kabata, ang nakakaplag ni ining maong patay nga lawas, dito na sa kanal, o niya sa pakisusi ng gihimo sa kapulisan, doon ay samad pinusilan ang maong biktima. Grabe. So, gihimo na ang hot pursuit operation sa kapulisan sa suspect nga wa maila. Padayon pang gi-investigahan kini maong kaso. Abi na kog sakit kay namatyan pusil din eh. Anita sa Kapitolyo Provincial nga mga informasyon. Tanaw na to ang mga kalambuan man ni tanan ning atong i-present dagan sa administrasyon ni Governor Onel Roque. Pulos ni siya mga kalambuan, development. Buti pasabot sa iyang mga nahimo ba? Karong mga panahon na isip siya mo'y gobernador sa atong probinsya. Nakauli na si Governor Roque kasi ang biyahe. Biyahe dito sa Canada. O guman pang dito sa Canada, no? Nakaabot siya dito sa Toronto. Governor Roque on provinces resilience vision, current realities and strategic directions toward building a safer and more sustainable future for Bukidnon. Yan ang mensahe. O niya, nagabi-abi po din siya sa kandidata alang sa Miss Earth. Nag-courtesy call kini sa iya.
Kandidata, mga kandidata ni, daghan ni sila, no? Alang sa Miss Earth. Naay Kabanglasan, Bukidnon. Dire ni sa province sa Bukidnon ang maong mga dalaga. Mga dalaga maningkuan. Apil-apil ana mga beauty pageant. Pero doon na pa yung beauty pageant sa mga minyo. Pero kini mga Miss Earth, mga Miss gini sila. Di gini sila pwede mahimong Mrs. kay Miss man. Doon na po yung Mrs. Pero kini sila mga Miss. Mapili, mahimo na yung Miss Earth 2026. Sa pikas bahin, mga mag-uuma sa tubo. Gidasig nga dili basta-basta mag-spray sa tanom gumikan sa dangan kato ni atake nga RSSI. Ato ninisgutan to nilabay na tong programa. Dinhi sa atong sa milabay na tong programa, no, diri sa atong oras. Kini RSSI mo niya siya ang red stripe soft scale insect. Red stripe soft scale insect. RSSI. Gidasi ka mga mag-uma nga dili basta-basta mag-spray sa tanom gumikan sa maong dangan nga may atake sa tubo. Tubo ra po ilang ipang-atake ani. Ang mayor mismo sa Quezon nga si Lorenzo maoy mihatag sa pagdasig kinsa mausab ang presidente sa Male District Development Council. Uy, kini sa galingan kini, no? Male District Development Council sa mga manananom og tubo dire sa atong lalawigan sa Bukidnon. Siya mo'y presidente sa MDDC kon Male District Development Council. Ang mga tubo or ang mga mag-uma sa tubo nga dili gilayon mag-spray sa ilang katubhan o galing adunay makita nga infestation niining red stripe soft scale insect. Red stripe soft scale insect, RSSI. Gihimo kini ni Lorenzo atol sa gihimong panagtigom sa Bukidnon Mill District Foundation Incorporated. Nato na kalabay nga Hunyo 25, 2026 sa May Bosco Training Center, Quezon, Bukidnon. Aron dili maapil sa pagpuhag ang mga beneficial insects o amigong dangan diha sa umahan. Kinahanglan nga makikoordinate sa Sugar Regulatory Administration, SRA, uban sa team nga gitukod aron mao ang mususi sa field sa kung unsa ang angayang buhaton subay sa iniusa nga management plan sa mga hingtungdang opisina, ahensya o private stakeholders nga mao ang mosunod. Una, early detection pinaagi sa regular field monitoring. Ikaduha, removal of infested plants. Panguhaon tong mga apektado na, no, nga mga tanom sa maong RSSI, maong dangan. Ikatulo, disposal measures. Panglabay, i-dispose. Ikaapat, avoiding plant material exchange. Ikalima, application of insecticides. Muna lima ka mga buhatonon sa ayha maka-spray. Una, ang sayo nga pag-detect nimo pinagi sa regular field monitoring. Ikaduha, ang pagtanggal, pagpangibot ni adtong mga apektado na nga tubo dihas punuan. O niya ikatulo, ang paglabay, disposal. Kaya masimanakod sa ubang tubo. Ilubong siguro niyo sa baka, no? Ilabay dito suba, baka napita. Ikaapat, likayan ang pagtanom sa anang pulihan sa pagtanom. Ang existing na nga nitubo. O niya, ikalima, application na dayon sa insecticides. Mao ni ang lima ka mga buhaton sa mga farmers. Kung adunay mga sightings nga makita
mahimo mo text o motawag sa RSA Bukidnon pinagi sa 0968-128-8118 0968-128-8118 diha ko tawag mo sa Sugar Sugar ano saan Sugar Regulatory Administration ba ni? Okay. Sugar Regulatory Administration. Malagi. Sugar Regulatory Administration SRA. So dito mo tawag ang sadugang kasayuran. Kung naglibog mo sa inyong tubo ba? Tanaw ninyo sa manay, daghan naman eh. Ayaw sa kuno basta-basta spray. Niingon ang mayor diya sa Quezon nga ayaw sa mo basta-basta spray. Mao ni nasabutan silang meeting katiguman sa Bukidnon Mill District Foundation Incorporated. Di sa nino sprayhan, mangonsulta sa mo sa SRA, Sugar Regulatory Commission Administration. SRA. Sugar Regulatory Administration. Dito mo tawag na sila cellphone number 0968-128-8118 para mo konsulta ba. O sa buhaton na mo dire, sabi niya kung tubo nga naa naman idagham nga mananap nga di na ko ila. Kaya naapag ko na yung mga insekto nga gibuhian, teknik po ni sa mga agriculturist, no? Sa Department of Agriculture siguro ni nga mga pamaagi sab na ay mga good insect good piste or insect mga maayong insekto ba dili ng insect waka nga good insect nga makatabang sa imong tubo pamatyon nila tumuatake sa imong tubo mao nga niingon si Lorenzo mayor sa Quezon nga basta-basta mo spray mapiktuhan hinon ka ng mga good insects. Good insect nga mo protect sa inyong tubo. Kuya usa ba? Ana po diingon ana. Mura po nagsataw ba nga naay good bacteria, bad bacteria. Ang sa tanom na ana po din na mga good insect o mga bad insect. Na ana po din na sa tanom. Grabe kahitik ni mga scientist sa tanom, no? Kini mga scientist sa tanom ba mo discover bitaw mo ilang mga invention doon na sila iatbang ni atong mga dangan nga di gyud kapugnan bitaw kanang mo atake nga perti daghana di na makaya sa usaon nimo nag spray hot doon pa imong tanom so na po'y pamaagi di ay ang Agriculture Department of Agriculture nga buhian ka to mga good insectos ha para pamatyon ka ng mga bad insectos nga mo atake sa imong tanom okay sab padayon ta sa atong pagpanaguban diri sa atong tulumanon paka paminawa apil ka matuoran ako na anita sa dugang pang mga kasayuran dugang pang mga informasyon gikan sa atong Kapitolyo Provincial ang pagpalambo sa kapasidad sa Bukidnon local youth leaders tumong sa Shape A modules capacity building. Ang tumong sa duha ka adlaw kini nga capacity building alang sa Lido. Kini Lido mo ni siya ang local youth leaders, no? Kini local youth mo ba ni? Lido Development Office mo siguro ni og SK officers
on Sexually Health and Personality Effective Adolescence, SHIP A modules, ang pagpalambo sa kapasidad o katakos sa Bukidnon Youth Leaders isip kaabag sa pagpasabot ngadto sa ubang kabataan kabahin sa ilang physical, emotional, social o sexual dimensions sa adolescent development. Careful ha. Careful, dagdag payong. Ang SHIP A man to nga apple. Doon na po'y gitawag nga SHIP A Eagle. Modules, usa ka learning module para kini sa mga kabatanunan nga nagtumong sa paghatag kanila og hustong kahibalo, kahanas, og hustong pamatasan aron makahimo sila og responsableng desisyon bahin sa ilang lawas, sexualidad, relasyon og kaugmaon. Ang maong kalihukan gipasayon kini sa Provincial Youth Development Office og sa PYDO. Or mo na ni, PYDO, Provincial Youth Development Office. So kato di ay ang LYDO mo na itong Local Youth Development Office. Anara. LYDO, no, DO. Inabagan usab sa provincial government sa Bukidnon pinagi ni Governor Onil Roque ang atong gobernador og sa Population and Development Division, PubDev. So mo ni ang mga kalihukan alang sa kabatanunan nga ang tumong sa duha ka adlaw kini nga capacity building alang sa Local Youth Development Office. Og uban usab sa mga SK officers ang gisgutan sexual, healthy, and personality effective adolescence. Part nga po ni sa programa ni Governor Onil Roque Daras Bukidnon, kalikayan ang kinibitawng kuan bitaw pag mabdos sa mga minor de edad pa. Mga minor de edad pa. Kay kulang sila sa kuan ba? Kahibalo. Mao nga dunay mga trainings nga ginahimo matag karon kunya labi na gyud ang atong grupos mga kabatanunan. So mo ni siya ang sani gihimo karon. Gipalapdan pa no diri sa atong probinsya sa Bukidnon. Gipalig-on sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang kahibalo o pagsabot sa Media and Information Officers sa probinsya sa Bukidnon kabahin sa financial health o ang pag-ila sa cyber threats sa gipasayon ini nga Media Information Session na ito nakalabay nga Hunyo 24, 2026. Dito ni sa Valencia City gihimo. Gipalawman ang mga gipanghisgutan sama sa paghatag og gahom sa mga Pilipino para sa maayong panalapi. Bangko Sentral ng Pilipinas nagpasiugda niya. Paghatag gahom sa mga Pilipino para sa maayong panalapi, pagdumala sa mga cyber threats aron mapreserbar ang financial stability o unsaon sa pag-aksyon kung masinati ang pagpangilad. Gipasabot ni Attorney Laro o Esteves Austria, Deputy Director sa Consumer Protection and Market Conduct Office. Nawakli man. Nawakli man akong papel. Hara ba to? Nara. Sa man ni papila mawakli man. Gipasabot ni Attorney Lara o Esteves Austria, Deputy Director sa Consumer Protection and Market Conduct Office nga sa higayon mabiktima sa scam kinahanglan nga mahimong alert, avoid further contact, lock accounts and devices, gather evidence, report to the financial institution and tell the appropriate authorities. So kato may scam sa mga about kwarta-kwarta ba?
Kanang paagir bito social media. Ini mangingilad nga magpatuo nga doon na sila ihatag nimo nga kwarta pero in return magpadala sa sila sa baong kantidad ay makuha tong linibo or minilyon nga sapi nga kunuhay ilang ipatuo sa imo nga naay imo nga maimo. Nayon na no? Yan yung mga scam. Ipasabot po nila sa kuan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o sa nagpasiugda ni ini o gipalig-on matod pa ang kahibalo o pagsabot sa media and information officers sa probinsya kabahin sa financial health o pag-ila sa cyber threats o pinagi kini sa media information session. Binag-o na po ning tinawag nila sa presscon. Ay na ninyo to isa ng presscon. Kamu galing. Ibalhin na sa ngalan sa presscon. Himuon na sa media information session. Ay presscon nagpatawag og presscon kini BSP aron ila mapasabot na padayon ang mga ginsakupan sa media. Apil na ang mga information officers sa lokal o probinsya pero more on ko media activities ni siya aron tudluan ang mga media ba nga mo po ilang ipahibaw nga tos mga tao ngayon ana de kini pagpangilad bantayanan baguhon na po nila ngalan basi kadugayan mahimo mo maawat mo sa pag-asa ba nga ang tidal wave gihimong kuan giilis ang ngalan tong tidal wave gihimong sa to kanang nanastumo sa kundila storm surge ang kinaraan ana tidal wave man giilis ang ngalan sa pag-asa gihimong storm surge o niya kini mga kalihukan sa media press conference gihimo na pong media information session. Unique sa mo magilis-ilis o kuhan ba? Magilis-ilis o title ba na or pangalan sa kalihukan ara. Aron ingnon nga disente ba? Disente paminahon ang media information session i-compare sa presscon. Ang presscon siguro kanang daghay manigbasay. May ning media information session kay kanang disente paminahon why gadaghatsa. Padayon ta sa atong pagpanaguban. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Dogang pang mga informasyon nga atong tagas pagtaga diri sa atong pagpanaguban. Dogang pang mga kasayuran. Gipasabot ni Dato Laban nganong kinahanglan nga ipalambo ang coffee nursery sa ilang mga IP community. Mobo ra man interview ni Fredelyn Ragandang. Interview niya ni sa katong kang Dato. Yaman ni putol-putol, slice niya ni. Dinila sa tataman sa atong mga kalihukan sa Kapitolyo Provincial sa pagpadagan ni Governor Nel Roque sa iyang administrasyon adto ta sa 4th District. Inaginusab sa mga kalihukan ni Congresswoman Laarne Roque. Paminawa,
apil. Kamatuoran ang kuna. Paka. Anita sa mga dagan, sa dagan usab, no? Anita sa dagan usab sa mga kalihukan ni Congresswoman Larny Roque diha sa kuan isip siya may representante dagan sa mga kalihukan isip siya may representante sa 4th District dito sa Balay Balauranan sa Congress. Nga kuan na aprobado na katong duha ka mga House Bill. 5 na ni tanan, no? 5 sa atong latest nga nahisgutan to ni aging adlaw. 5 kini ka mga balawd nun nga naluso ni Congresswoman Larny Roque sa Congress nga kining 5 aprobado na sa Congress sa third and final reading. Ang duha mo'y una na transmit na nila sa Senado. Kining tulo mao'y bago-bago pa i-transmit tay pa sa Senado. Ato naman yung kabalik-balik ng mga balod nun na iyang gi duso o niya nakuha na po ni na hisgutan na labi na gyud sa third o final nga paghisgot dito sa Kongreso. O katong House Bill number 8622 para sa kuane kanang pagtukod og specialty multi-specialty hospital and research center tawgon ni og Bukidnon Farmers Research and Medical Center diha sa Valencia. Og transmitted na ni dito sa Senado. Agi pag-recap ni hato ni balik-balikon para sa wa pa nakabati sa paghisgot na to ani. Unya katupoday ng House Bill number 6738 transmitted na po ni sa Senado last December 23, 2025. Muna siya ang balawd nun nga mo amend sa Republic Act number 7836 nga naila nga Philippine Teachers Professionalization Act of 1994 as amended by Republic Act number 9293. So mao ni siya ang transmitted na sa Senado kining duha. Unya ang katong tulo nga naprobahan na pod sa Congress kay 5 manitanan, 19 manitanan ka mga balod no ni Congresswoman Larny Roque. Ato na maganin ni gibalik-balik ni iyang 19 ka mga balod nun. To ni agi mga buwan. So kining tulo kay 5 man duha tong transmitted na sa Senado. Ang tulo mao ni House Bill number 8969 nga muhatag libre professional examinations sa mo qualify nga mga indigent members sa indigenous peoples and indigenous cultural communities. Ikaduha dayon ang House Bill number 8700 kini nga balod nun mo establisar sa Indigenous Training Center diha sa siyudad sa Valencia. O ikatulo dayon nga balod nun kining House Bill number 8876 nga mo provide og muhatag lugway no sa mga professional identification cards nga gi-issue sa PRC, Philippine Professional Regulatory Commission, Professional Regulatory Commission. Muhatag og kanang lugway
gikas 3 ka tuig ngadto sa 5 ka tuig renewable ang mong ID. So karon 3 ka tuig pa man ang ilang mga ID, kada renew nila 3 ka tuig, madugang ang duha mahimo ng 5. 5 ang proposal ni Congresswoman Larry Roque nga niya nang maong balod nun ang House Bill number 8876. Kung aprobahan aprobado naman is Kongreso, third and final reading, mahimo na unyang 5 ka tuig renewable ang mga professional ID. Mga professional ID sa mga professional nga mga tao. Ato naka-undergo o kanang board exam ba? O niya ang naghatag nila o kanang license ang Philippine ang PRC, no? Professional Regulatory Commission. Padayon usab si Congresswoman Lani Roque sa iyang mga kalihukan, paghatag, pagmonitor sa kining sulod sa iyang area of responsibility. Paningkamutan po niya kining mga programa, proyekto. Labi na yun yung farm to market roads mo ning iyang gi-prioritize karon para ang mga farmers matagaan og kasayon sa ilang dapit pagtumod sa mga agricultural products nga ilang natanom o kanang mga na-harvest nila, no? Gikas sila mga tinanom nga mga agricultural products. Concrete nga mga kadalanan ang gihimo ni Congresswoman Lani Roque umos sa iyang area of responsibility. Isip siya na may representante diha sa 4th District sa atong lalawigan. Kanidayon ang mga buildings, importante po ni. Kaya na mga barangay sa 4th District nga doon ay mga barangay hall pero karaan na ba? White tarong nga mga barangay hall. So ang gihimo ni Congresswoman Lani Roque, iyan ang giprojectkan nila niya ni. Yan ang giprojectkan nga mga barangay sa kanang kuan gyud. Dili gyud barangay hall ang tawag Barangay Administration Building. Diha mag-administer ang tanan nga mga opisyal sa barangay ug uban pa nga mga government offices nga gusto pod mo himo sa ilang opisina mao gitawag kini og administration building. Naa diha ang barangay office. Naa diha ang kuan dayon kining mga si tawag gani ubang mga opisina. Katong mga eskwelahan sa daycare kana sa gobyerno mga daycare. Ang kaluag sa maong administration building gahinan. Pwede diha nila ibutang kay dako man ang building. Ikatande po na sa mga munisipyong gagmay ba nga municipal hall. Kana mga barangay administration building nga natukod pinagi sa pagpanikamot gitukod or pagkatukuron pa natukod na nga mga barangay administration building panikamot usab kana nga programa proyekto ni Congresswoman Lani Roque. Padayon ta sa atong pagpanaguban, dinila sa tataman sa atong first round sa programa. Ato ta sa second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutan na sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Niyata sa atong second round sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. Gidalit ka ninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio. Laho sa mga istasyon
or sa estasyon nga nakakonek sa atong programa nining Untuha. Ang Radyo Mano-Mano 99.9 sa dial sa inyong mga radyo. Ay, dili 99.9, correction. 99.3. Oh, 99.3 sa dial sa inyong mga radyo. Okay, ning atong programa second round sa Paka second edition. Gidalit usab kanini ubos sa mga tinguha ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Fedorsen nga nakabase dito sa Amerika. Padayon ta sa atong pagpanaguban, mga balita sa taon na. Panahon na to ni mga balita. Katong kuan di kaganiha, to security guard, pag intro na to kaganiha, wala to siya namatay sa sakit ha, namatay to kagipusil. Lahi tong mga security guard di res Bukidnon, kaya ang ilang mga namatyan ato kuan gyud. Mga gituhuang sakit ba? Sakit ang gituhuan sa maong inong talugar kamatayon. Katong sa Malay-Balay o katong dito sa Maramag area. Samtang anita sa mga informasyon sa bahin sa kuano? Bahin sa linog ba ni? O dito sa kuan ba? Venezuela. Gitubag pod ang Pilipinas nga linog. Ang Venezuela kagahapon adili kagahapon to nalabay di nga mga adlaw. Oh, to niaging semana ba to? Niaging adlaw. Niaging mga adlaw. Kitay og sab sa kusog nga linog pero mas kusog to sa Pilipinas. Kato sa General Santos City. Ang kining dito sa Venezuela 7.2 hangtod 7.5. Pero ang problema kini nga pagalinugan no sa maong dapit sa Venezuela kaduha na itabo sa ato pa aftershock mas kusog pa kaysa primero. Ang primero kay 7.2 man magnitude. Ang iyang aftershock niabot og 7.5. Ay! Grabe no, kusog. Mas kusog pa ang aftershock sa 7.2. Duha kini ka nagsunod nga linog nga kusog dito sa Venezuela. O niya, base sa talaan sa ilang disaster office dito, moabot na sa 240 ka mga tao, ginaghanon kini sa mga nangamatay. Kay, daghan na, 240. Samtang 4,300 ang natala nga samaran. Samdon, human may tayog kini maong magnitude 7.2 o 7.5 nga linog dito napita. In particular, ang epicenter ani nahimutang sa Caracas, Venezuela. Ang Caracas magyod ang naapektuhan og daghan. Daghay na nga hugno sa nga mga building. Kusog-kusog. Ang ikaduha nga pagtayog, may kusog 7.5. Ang primero, 7.2 naman. Usban pag yun og 7.5. Kato mga tao nga, wa magpataranta sa 7.2, wa siguro manggawas ilang balay, sigunahan mag 7.5, tiwasan ang ilang balay, ang building. Ibis ni harag to medyo ni harag ba? Kay 7.2 man. Na mga nag-crack. Sundan sa 7.5 na nangahugno hinoon. Grabe. Adunay usa ka Alvarado, usa ka ni Max Alvarado. Ay! Atong aktor mga kuan. Kining kontrabida. Sumala sa Osaka, Alvarado, 24 anyos, siya nga nagserbisyo, isip medical team,
aron madali ang pagtambal sa mga nasamdan. Gikaguol ni Alvarado matud paniya ang pagkakalas sa kapin 200 ka mga individual nga dada paunta kini or nga nadala pa unta sa tambalanan apan nabugtuan gihapon sa ilang mga kinabuhi. Muna nga ang mao niyang obserbasyon nakahatag sa niya o kining kaguol, no? 5 ka 200 ka mga individual kini nga nalandig pod sa orwa na madalas na balay tambalanan di ay wa mapasug dalas balay tambalanan. Kadaghanan matud pa sa mga nangamatay og nasamdan nagagikan sa coastal state sa La Guera. Nga mao'y nag-una nga maritime o aerial gateway padulong dito sa Caracas. So, mao ni ang mga pahitabo nga pag tayog sa yuta dito napita sa Venezuela. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Padayon ta sa atong pagpanaguban dito sa atong tulumanon. Ang paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Dunay rider. Patay ning rider. Kinilaging motor ba? Motor. Nadisgrasya sa iyang gimanihuan nga single motor dito nis Maramag na itabo. Nadala pa sa ospital apan nakabsan sa kinabuhi. Ang usa ka motor rider human na disgrasya sa iyang gimaniho nga motor. Dito nakalabay nga Hunyo 24, 2026 atol sa San Juan alas 4 kadlawon kini siya ni biyahe. Dito na itabo ang disgrasya sa may barangay base camp sakop sa lungsod sa Maramag. 25 anyos pa ang biktima, nagmaniho sa iyang Suzuki Raider R150 perting kusuga mudagan. Sa maong samtang sumala sa report sa nagkadagan na kinidihas kadalanan, kalit kini siya nga nawada ng kontrol sa iyang gimanihuan nga Suzuki Raider og ni bunggo kini sa barrier sa highway o niya ni diretso dito sa punuas kahoy. Pagabot sa punuan sa kahoy, nahagbong paginisa sa pangpang nga katason 10 metros adili. Napulo katiil ang katason sa maong pangpang nga iyang nagbungan. Kuya usab, mao hinungdan ni taon sa iyang nanali nga kamatayon. Grabe no, sa base camp kini nahitabo. Base camp Maramag, Bukidnon. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Padayon ta sa atong pagpanaguban dito sa atong programa ang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna, second edition. Og niata sa atong second round sa mauna to nga tulumanon. Oban pa nga mga informasyon nga to tagas pagtaga diri sa atong pagpanaguban. Tanaw na to guwabay dinagko nga mga panghitabo sa atong palibot. Naglangkob na sa 24 oras. Aha. Okay. Prinsipyo sa publiko ug baruganan sa katauhan.
Ang Valencia City ba? Baha uno na ng Valencia City karon, no? Ulan-ulan, kusog nga pagbundak sa ulan niya tumiyaging gabi eh. Tumiyaging mga gabi eh. Daghan sa mga dapitas Valencia ang nabahaan. Masa man eh, clog up ng mga kanal siguro yung repita mo nag-aawas. Mura sa kong baha ma. Kaya maapaw man ang kalsada. Daghan na ta maka-observe diya sa Valencia, panahon og dunay ulan nga kusog kaayo, dali ra silang bahaan. Ngano kaha? Nga layo ra man sila sa dagat. Imposible po nga pulangi mo tubo. Imposible po nga ang Pulangi River, gataob tungod kay San Juan. Mao nga inagbundak sa ulan, mudako sang tubig. Imposible na. Kinahanglan siguro masusi na sa City Engineering Office. Basig ka na mga kanal ni Diyos Valencia nang giklag up na ba? Wanay maintenance, wanay hinlo-hinlo. Daghan na mga basura sa ilalom. Kay kinirmang mga basura mo niya makabara sa bangag sa mga imburnal, bangag sa mga kanal. Kung masirhan na mga basura, muklag up na yon ang tubig. Wala na may kalutsan kay sarado man, barado man. May ni maatiman sa kuan ato mga kadagkuan diha sa engineering office. Sige. Sa Pikas Bahin, adunay single motor mibangga sa nakaparadang sakyanan sa Malaybalay City na po ninitabo. Kato kaganiyas maramag man to. To nakalagpot na hagbong sa pangpang. Ang driver, kini lahi na pod, Malaybalay City. Mibangga sa nakaparadang sakyanan, kilid sa dalan, ang usa ka motorsiklo pasado alas 4 sa hapon sa may Purok 5, Barangay San Jose, Malaybalay City. Sumala sa inisyal nga informasyon na sayran nga nakaparada kilid sa karsada ang usa ka Toyota Avanza nga sakyanan. Sanglit nagpalit og tubig ang babae nga driver. Apan posibleng wala kini na bantay sa usa ka driver sa Honda EDV nga single motor nga gadagan padulong sa south nga direksyon o gasubay sa outer lane. Mao hinungdan na bangga niya ang giingon nga sakyanan, no? Mao hinungdan nga na bangga kaya diha sa outer lane ang nisgutan nga Toyota Avanza. So Toyota Avanza versus single motor. Lagpot gina single motor. Lagpot gina pirmi. Luwas rin noon sa kamatayon, luwas ras kamatayon ha, ang driver sa mga motosiklo, padayon karon kaimbestigahan ang maong disgrasya. So sa kuan kini mga makaparada bitaw nga sakyanan kilid anang highway. Bantayanan sana. Ug parada ka diha dali ra kayo. Pero nagpalit ra kuno ning tubig. Ang tag-iya ni Toyota Avanza. Nagpalit ra tubig ba? Driver bang babae ani? Wa na bantay sa driver sa maong motorsingle nga padulong dito sa Valencia kay south man siya padulong. Gasubay siya sa outer lane, mahinungdan pagkabangga nini. Nakahiagom sa pangos ang driver sa motorsiklo, dali kini gidala sa mga nakakita sa balay tambalanan. Dali gi-rescue ang sampit nga biktima.
So, dugang vehicular accident kini. Kato ka ganina sa Maramag, gitubag usab kagahapon. Niagi mga adlaw. Pulos ni nga mga pangitabos, milabay nga mga simana. Or milabay nga mga adlaw. Ang Maramag vehicular accident patay unya kinadayon ang sa Malay-balay. Kaluyan sa Ginoo nga walay na unsa. Nadala ra sa balay tambalanan ang driver sa motorsingle. Wala tayo oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Dere sa ato pagpanaguban sa Tulumanon. Paka, paminawa, apil kamatuoran ako na. Ang tod sa sunod higayon sa samang taknag, samang istasyon. Oy, bye-bye, 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 bye-bye. Inyong nabati ang Tulumanon. Paka! Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka! Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.